Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabosal daw po tabi kitang unyan kan Miyerkules. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Apat na individual asin sarong minor de edad arestado sa ikinasang drug by bus operation na duman sa Banwaan kan si Roma Cabardisur. Sobra sa sarong milyon pesos na kantidad kan Cebu na recover kan mga autoridad. Sa kamugtakan kanda panahon makusog na orada asahan sa Bicol Region na huli man kan share line poon ngunyan aldaw sa gudnang sa aldaw kan Sabado. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Pumilik sa party kanda sa kumilik ipinagapayag na dai pinagaonra kana komisyon na de-eleksyon na Comelec and Bank asindagos ng ipinagbasura an motion for reconsideration ni gubernatorial candidate Noel Rosal. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Siyudad Canaga igwanin total na botantes na uminabot sa 131,359 anda pwedeng magkaskan sa indang mga buto sa papabuto na midterm eleksyon. Tuya pa nga pabayukan na mga barata, 435 na mga maestra nakatalaan na mag-serbi sa papabuto na midterm election o local election sa siyudad Naga. Ngunya na bulan na Enero mas dakul ang nagpaparehistro kana sa indang mga bihikulo asin na motorsiklo sa opisina kana LTO kumpara kana nakalisa na taon. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga gamit sa eskwela, gustong-gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Sa anim na pirasong TV, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagyan pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Training puntahan. Ibig ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ngunyad sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Ako po si Jonel Cuba.
Sa detalyes kan mga parata sa lado lokal sa kamugtakan kan panahon makusog na paguran lauman sa Bicol Region ninuliman kan na Shareline katamtaman sa gunang makusog na pagbagunas kan uranda an mamamatian sa mahiwas na parte kan da Bicol Region bungaman kan epekto kan Shareline o anda banggaan kan na mainit asin man na malipot na duros. May naka bandirang gale warning unyanda aldaw kan da Miyerkules, Enero 8 sa parte kan na Calagwas Island sa norting baybayon kan Catanduanes kung saan pwedeng umabot sa 2.8 sa gunang 4.5 metros ang langkaw kan na nasambit ng halon o alon. Sigun sa pag-asa, magpapadagos-dagos ang makusog na pagbagunas kan Uranda sa Kabikulan, Kabalinaan, Probinsya kan Camarines Sur sagkod ng aldaw kan Sabado. Kaya digdi pigtatauanan advice ang publiko na magdara ka na panangga sa uran kapag maluwas sa saindang mga rong. Mag-ingat sa posibleng pagbaha asin man pagkakaigwanin landslide sa nagkapirang mga lugar. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, ang Comelec and Bank ibinasura ang motion for reconsideration ni gubernatorial candidate Noel Rosal. Ibinasura ng unyan kan Commission on Election Comelec and Bank ang motion for reconsideration na isampa ni Noel Rosal kasumpay man kan ipinagpaluwas na resolution kan Commission de Election Comelec Second Division na nagdidiskwalipikar sa iya na magdalagan sa pagkagobernador sa maabot na national asin man local election. Sa ipinaluwas na desisyon kan Comelec na may pitsang Enero 7, binanggit na may subot nin bastante na merito ang motion ni Rosal. Sigun sa Commission on Election, ang mga argumentong isinampa ni Rosal gabus pa uro-otro sa nasubuot kan mga isyong na inutnang pinagtratar asin pinag-urulayan sa laog mismo kan komisyon. Magigirumduman na ang pagkansila kan Certificate of Candidacy ni Rosal ang nag-ugat sa desisyon kan Office on the Ombudsman na dismissal from service matapos na mapatunayan na guilty siya sa grave misconduct operation asin 2 counts of conduct prejudicial to the best interest of service. Kasabay pa kani ana accessory penalty na cancellation of eligibility as in perpetual disqualification to hold the public service. Ginamit na basihan kana petitioner na si Josepino Valenzuela Joqueno. Ang desisyon ay kaya inirekomenda sa Comelec na daina pwedeng magkandidato giraray si Rosal sa pagkagobernador. Pero pirit na asin pinipirit kan kampo ni Rosal dai pa subuot pinal ang desisyon gikan sa ombudsman asin nakabinbin paman ang sindang apelasyon sa Court of Appeals. Ipinagpresentaman ni Rosal ang TRO na ipinagpaluwas kan Supreme Court kan October 2024 laban sa desisyon kan Commission de Election o Comelec. Ini ang ginamit nindang argumento sa motion for reconsideration. Alaga dini ang dai pinagdangog asin dai pinag-onra kan Commission de Election mantang sigun kay Rosal, mayo pa siyang nare-resibing kopya sa nasambit ng desisyon. Kanda sudma, pizza 7 kan bulan kan Enero, nagpaluwas nin desisyon ang Commission de Election na digdi dai subuot pwede na magkandidato na si Rosal bilang gobernador kan na probinsya kan na Albay. Iyan nin huli man kan mga nahiling na mga merito na subuot para siya patawan nin diskwalifikasyon sa pagkapot nin serbisyo sa gobyerno. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 22 na mga traktura ang itinao kan Department of Bicol o kan Department of Agriculture Bicol sa mga parauma
kanda nagtalikod na aldaw duman sa San Agustin pili Camarines Sur, sinasabi na 22 na unit kan 4-wheel drive tractor ipinagatao kan Department of Agriculture DE Bicol sa manlain-lain ng mga Farmers Cooperative Association bilang party kanubetong mapakaray ani asin kabuhayan kan mga parauma. 12 na mga FCE gikan man sa partibismo kan probinsya kan Camarines Sur ang nakaresibi kan traktura na may 38 asin 95 horsepower gikan sa rice program asin corn program. Pinanginutan ni Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla ang turnover ceremony sa Department of Agriculture Regional Office duman sa Banwan kan Pili Camarines Sur basado sa Departamento kan Agrikultura. Egwanin 10 unit pa ang naitauman sa probinsya kan Albay, Camarines Norte, Masbate asin Sorsogon. Kabilugan na kantidad nin traktura o minabot sa 54.4 million pesos. Pinunduan kan Rice and Corn program. Nagpartisipar sa nasambit ng seremonya si Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, Erla Binsi Bibigas, asin iba pang opisyal kan Departamento kan Agrikultura. Ang mga makinaring ini pinaglalauman na makakatabang sa pagpapalangkaw kan produksyon kan agrikultura sa intirong Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Engineer na nadako pa sa pagtinda nin droga, liwat na sinerbihan nin mandamiento de aresto holi sa kasong istapa sa laog kan karsil dyan sa BGMP. Boyet Paderes sa detalye. Liwat na nagsapo ning kulog payo ang engineer na inutang nada ko pulis sa pagpabakal ning Siabukan iniserbihan ning warrant to pares diyan sa Laucan Karcel sa Del Rosario Naga asin ngunyan sa kasong estapa sigon sa report kan Police Station 1 sa paagi ni Police Major Ray Alvarez kan mapa sa kamot nindaan warrant of arrest na ipinaluwas ni Judge Margaret National Armea kan MTCC Branch 2 5th Judicial Region alas 5 ning pagkahapon kasunma tulos ninda ining dinara dyan sa BGNP sabay sit-sit kay Engineer Henry Garay asin binasa sa tubangan kay ng kasong nakapalaman sa warrant of arrest na may petsang May 15, 2023. Ini may piyansang 18,000 pesos. Si Engineer matatandaan, nadakop sa paagi ng buy-bust operation igdi sa nagakan pabakalang kaining Shabu, ang sarong pulis, nagakaparang bulan na ang nakakaagi. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Kaiba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. ISND, suportado ang kampanya kontra sa korupsyon sa City Hall. Suportado ni Sir Noel de Luna o ISND ang kampanya kontra sa korupsyon. Orog na sa laog kan na City Hall. Ninuli kan mga daipa, nasisimbagan kan mga aligasyon nin korupsyon. Kahagadan ngunya ni ISND anda pagkakasararo sa paglaban kontra sa korupsyon sa laog kan siyudad Canaga. Marurumduman na dagmang na aligasyon ng korupsyon ang nanotaran sa lokal na gobyerno kan siyudad Canaga sa subuot administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion na urog sa aligasyon nin korupsyon sa mga proyektong sa lado kan na infrastruktura, payula sa witing o STL, pagpili nin mga kontratista o kontraktura, asin iba pa na astangunyan mayo pagiraray nin kasimbagan o kalinawan. Ang mga aligasyon na ini ang naggikan sa surat na ipinagpaluwas ni dating Vice Presidente Lini Robredo. Alagad sa kudngunyan ang kampo ni Mayor Nelson Ligacion mayo pa nin kasimbagan sa nasambit ng mga aligasyon nin korupsyon sa laog kan siyudad Canaga. Inagad ni SND ang suporta kan mga namamanwaan na dapat digdi hilingon na maging malinig ang transaksyon sa partibismo kan City Hall. Asin digdi kinakaipuan na ang tamang pagpapaluwas nin anuman na pundo siringman ang pagtao kan o pag-award kan anuman na mga proyekto na dapat ang makakuha
iyo mismo itong igwa nin mga lisensyang mga kontratista asin nag-agi sa tultol na bidding. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Gasolinahan duman sa San Fernando, Camarines Sur. Pig hold up, Mike Gravito sa detalye. Mayo na ni ginibo ang mga tauhan kan sarong gasolinahan dyan sa Baduaan kan San Fernando, Camarines Sur, kundi ang magpaabot na sananing sumbong sa mga autoridad matapos na sinda ang mabiktima ni na pang-hold up. Sa report na nakaabot sa Camarines Sur Police Provincial Office, pasado alas 11:45 nin matanga, kan uminagi pang January 4, kan mangyari ang pang-hold up sa gasolinahan na sakop kan Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Sa investigasyon kan nagrespondig mga autoridad, mantag pinagbabantayan kan mga tauhan kan nasambit ng gasolinahan an sa indang pwesto, duwang lalaki na sakay nin sarong motorisiklo ang nagabot asin nagpamalo na ang mga ini ana customer. Ana backrider ang subuot nagbaba sa nasa iyang pinagsasakyan ng motor asin duman nagrani sa cashier's booth asin duman nagdeklara nin hold up. Ana sambit nag cashier ang mayo naman nila ginibo kundi ang itaw na sana ang kwarta na nagkakantidad 5,022 pesos. Ang mga sospek ang tulos na nagadulag matapos na makuha ang kwarta sa nasabing gasolinahan. Ang mga kabuhan kang San Fernando Municipal Police Station matapos na maresibi ang sumbong dapit sa nangyaring pang-hold up, ang tulos nagkondusir ning follow-up investigation tangading mabisto ang may kagibuhan kang nasambit ng pang-hold up sa gasolinahan dyan sa Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko, si Mike Rabito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata sa lado lokal, padagusan pagatod nin serbisyo sa mga namamanwaan kana probinsya kan Camarines Sur kan serbisyong Kapuarte na kung sa insarong programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan mag-aramang Villapuerte na pinapangidutan ni Congressman Elre Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Migs Villapuerte. Piga balikan kana grupo iyo ana banwaan kana Pili Camarines Sur kung sa inda anda barangay kana La Purisima iyo ang pinagdumanan kana serbisyo nga Kapuarte sa pagatud ni na mga bitamina asin na maintenance na mga bulong para mana sa mga senior citizen kan barangay La Purisima Pili Camarines Sur nin huli kanda pagtao ni na asistensya kan serbisyong Kapuarte kan pamilya Villapuerte sa mga residentes kan La Purisima Pili Camarines Sur. Labi-labi ang pasasalamat asin na dakulang kaginawaan ang naidul kanda nasambit na nga programang ini sa mga senior citizen urog na sa parte kan na sa indang maintenance na bulong asin na medisina. Apuer kayan nakakuha pa man ninda pag iba pang tabang ang mga residentes kanasambit ng lugar. Dakulaan pa sa salamat na pig paabot ninda sa parte kan na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elre Villapuerte pati naman ni Congressman Migs Villapuerte. Mientras tanto, duman sa parte kan na Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, pinagabisita man kan na serbisyong Kapuarte asin man kan health o kada Puerte Health on the Dagu program an sa indang lugar asin na nagkondukta kan pinagaapod na I-Mission padagos-dagos lang ang pagbuburo barangay kan medical vans na may makabagong ikipay na mataunin di kalidad na serbisyong medikal kaya may hiling ana nasambit ng paglibot-libot kan Kapuarte Healthcare on the Go program. Katakod kan bagay na yan ninhuli ta dakul ana benepisyaran sa pagpapa-examine kan sa indang mga mata asin nakakuha ni na salming sa lugar kada barangay kana San Antonio, Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Orog na ang mga senior citizen dakula ang pasasalamat kan mga ini
kay Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elry Villapuerte pati naman kay Congressman Migs Villapuerte. Sinabi kan mga ini na talagang kapuerte ang serbisyong pinagatod kanda serbisyong kapuerte sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin mayo pasubuot ni sarumana politiko sa probinsya kan Camarines Sur na nakagibo kan arog kaning mga programa apuera sa pamilya Villapuerte. Mientras tanto, manlain-lain ng mga serbisyo medikal man ang naabil kan mga estudyante asin mga paratukdo kan si Perino Arroyo High School kada ini ang magkondukta manin na sarong medical caravan sa nasambit na nga lugar daraan hospital on wheels asin dental clinic on wheels libre ang sendang pag-abil kan laboratory tests arog kan x-ray ultrasound urinalysis pati naman check-up apuer kayan libre man ang pag-abot o paggabot nin ngipon asin iba pang mga dental services ini sa iraruman kan padagos na pagtaunin tabang sa salud kan serbisyong kapuerte na iminukna ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte pati naman kan Bicol Saro Party List sa obhatong makataunin libreng di kalidad na serbisyo medikal para sa mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na mga barata sa lado lokal. Prosesyon kan ito na Nazareno sa Naga, bantay sarado kan pulis. Bos o ka Isminda sa detalye. Pinag-kumpirmar ka na kasi PNP na nakabantayan na PNP Naga sa pag-prosesyon kan itom na Nazareno sa sentro kan siyudad in Naga. Nakonsahin solamente na prosesyon na lang ang aktibidad ning hulita Mayo na ning andas o mayo na nin na bigil mangyayari dyan sa Plaza Quezon. So rotakan na dating pinag-agihan iyo man lang sa buot na ang aagihan kay ni ngunyan na taon na sa nakonsen matapos ang posisyon dyan sa Holy Cross sa Parish Church, Barangay Tabuco, Naga City. Sir, yung ano? Yung assessment natin activity yung last year. Actually, every year naman naka-in-place naman yung ano natin, yung security preparation sa Black Nazareth. Sir, sige. Sige, sir. Nagpatawag ng meeting yung SFPO with regards to the possession ng Black Nazareth. Kasi coincidence, today will start na yung pagbaba ko dyan sa nasa Quezon. And napag-usapan namin, may option na lang na all activities na lang dun sa Tabuco Parish. Parte yan ka naging pahayag ka na PNP Naga sa pagin ni Deputy City Director Ortoñez, Salvador Ortoñez, kanaga City PNP na kung sino yun nag-attender sa ginipong meeting kabali man sa Botigti an organic force sa kan mga barangay, partikular mga barangay tanon na mabantay sa aagihan ka na sampitan ng prosesyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda pa sa bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa maabot na aldaw kanda Domingo Enero 12 iyon na ang pagpuuna kanda eleksyon na peryoda para man sa papaabuto na midterm eleksyon sa bulan kan Mayo 2025. Ini ang pagpuunaman kan implementasyon kan COMELEC gun ban katuyuan kaniya sa pagpapasunod kan gun ban para man maibitaran ang mga election-related violence asin masiguro na peaceful ang papaabuto na perilian sa maabot na bulan kan Mayo. O yan parte kan mga pahayag ni Attorney Maiko Julia ang COMELEC Registrar kan Naga.
Yun po, tama po yan. Sa January 12 po nga, sa Domingo, hanggang June 11 po, yan na po ang inapod ng election period. Siyempre po, pag election period, implementa na po itong gun ban. Siyempre, ang pinaka-proposta po kayan para po ma-preventa ang mga election-related violence. Tapos maging peaceful po ang election. Kaya po sa Domingo, January 12, siyempre po itong may, mga badil, kumain man po kami ng exemptional is Comelec. Sa harong na muna po ilag ang mga badil nindo, di man na pagdaron sa luwa sa kung madago pa mong violation kang gun ban, sabi makakasuhan po po. Tapos kasabay po kayan gun ban po para ma-implement po ang gun ban, expect naman po ang mga Comelec checkpoint po po. Ang Comelec checkpoint kaiba man sa dalang ordinary PNP checkpoint, ang Comelec checkpoint po ang purpose nila kaya implementation ng gun ban. Pero magdala man po siyempre ng nindo itong driver's license, ORCR. Siyempre ang rules na po sa Comelec checkpoint, plain view lang po inspection, ibig sabihin na bawal pa buksan ang compartment, plain view lang po. Partiyan ket mga pahayag ni Comelec officer Attorney Maiko Hulya kanda Siyudad Canaga. Piga pahayag man ni abogado Hulya na anab pagkakaigwa kanda violation na sa Comelec gun ban asin mga eleksyon na offense arog kan pagdaranin na badil kun madakop kan mga autoridad igwa inin magkakadigong penalidad na pwedeng mapreso nin sarong taon sagod ng 6 na taon. Mayo subot nin probisyon na itataw digdi ana korte kaya digdi anda sintensya na ipapataw kan na korte sa sisay manandadakupan na nagkaigwa kan Comelec offense sinda mismo anda maserbi nin saro sa gunang 6 na taon. Uya si abogado Maiko Hulya kan Comelec Naga. Pag kay gun ban violation, ang penalty pag violation kang election offense na inapod ang 1 to 6 years imprisonment without probation yan. Kaya kung masentensyahan ka po miski sarong taon lang, isi-serve yan sa kulungan at di ka po maka-probation. 1 to 6 years imprisonment depende po sa i-impose kang judge na ang mga gawas kang election offense 1 to 6 years imprisonment depende sa penalty impose kang judge. Partiyan kan mga pahayag di abogado Maiko Hulya kan Comelec Naga. Sa Siyudad Canaga, igwanin total na registered voters na nagaabot na 131,359 sinda ang mapartisipar sa papaabuton na eleksyon sa lokal digdi sa laog kan Siyudad Canaga asin man sa nasyonal. Sa nasambit ng bilang igwaman in 134 ana mga pigsasabing person deprived of liberty o mga preso na yaon ngunya nakakulang sa BGMP District Jail sa Del Rosario, Naga City. Pwede sindang magboto sa oras kan burutuan. Uya ang pahayag pa ni Attorney Maiko Hulya. Ang sa Naga City po, ang total number of registered voters 121,359. Ayun na po yan, sir. Ayun na po yan tumaparticipate sa maabot na election. Sa PDL lang 134. Yan, 134 po. Itong nag-i-register sa BGMP. Party pa yan ka na mga pahayag ni Attorney Maiko Hulya. Maabot man sa 435 na mga maestra ang nakatalaan na mag-serbi sa laog kan Naga sa papaabuton na midterm election o local election sa bulan kan Mayo. Mantang igwaman nin clustered present na gagamiton na 145 times 3 sa mga classroom. Asin sa kada presento, igwa nin 1,000 na mga botantes ang malaog. Huli ta sufisyente man ang bilang kan mga maestra, kaya man subot na serbihan ang mga botantes para makapagkaskan sa indang buto sa aldaw kan perilian sa bulan kan Mayo 2025. Uya si abogado Maiko Hulya kan Comelec Naga. Sir, 435. Ang clustered percent kaya sa Naga City, 145 times 3 po yan. Ibig sabihin, 145 na classroom, ang dependent teacher, 435 po.
Ayo po sir, ano man siya. Basta sa kagapresinto not more than 1,000 voter per percent po kita. Ang class third percent 145. Sufficient naman po ang ito yung mga teacher. Kakayanan man po yan. Si Attorney Depende po, Maiko Julia kanda Comelec Naga. Mientras tanto sa iba pang papayo o detalyes kan mga barata sa lado lokal, ngunya na bulan kan Enero sa inot na duwang aldaw, marhay na ang dalagan kan mga nagpaparehistro nin motorsiklo asin manda mga bihikulo. Sa parte mismo kan na LTO siring manda itong nagkukuha asin nagre-renew nin lisensya sa LTO digdi sa laog kan Naga. Iyan da kumparaman na kana last quarter kan taon na 2024 na talagang dikit si bilang ka nagpaparehistro saro sa mga posibleng rason subuot kay ni iyo ang pagkakaigwanin na bagyo asin baha sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Pwedeng da isubuot na kapag parehistro ninhulita naraot si sendang mga auto asin motorsiklo. Dagdag pa dyan na mayo subuot din kwarta na pagparehistro huli man ka nangyaring kalabidad. Dakula man ang tabang kan one time big time na ipinaglansar kan PNP Naga sa paagi ni Colonel Erwin Rebellion. Huli ta na piritan ang iba na magparehistro kan sendang mga auto, motorsiklo asin magkua nin mga lisensya sa opisina kan LTO. Uya si Grace Ruas ang pamayukan LTO sa siyudad kan Naga. Nagwa po kita ning typhoon na several typhoons na uminagi. Medyo po naglaylo sa mga tao dahil siguro nakapag-register because either naraot sa indang auto or mayo man talagang pamparehistro because of the kanang nangyari sa tuyang sakuna. Kaya ngunyan po na January, gar po medyo maray ang laog kang sa tung mga registrants ngunyan sa renewal of driver's license. So first 2 days mingunyan na January, alangkaw po ang collection may. Gusto sabihin gusto man makabawi sa mga taong dahil nakapag-register, nag-register man, so dahil nakapag-renew, nag-renew man. Kaya ini po, digdi pa lang, gabi po ang tabang sa ining OTBT para po makaiwas kita kaigdi sa apprehension na inita. Once ka ma-apprehend po kitang unregistered, that is automatic 12,000, iparegister ta po ang satong vehicle para dito kita na a-apprehend. Just in case, dahil ta po mai-register, ta mayo pa kitang kwarta, dahil na mo na po pagamiton. Magtaga pasa-pasa, mag-commute ka na muna para po dahil kita ma-apprehend. Sa iyan po, sayang man kang kwartan, ibabayad ka dyan sa dakop kung igwaman sa ng paging dahil ka madakop. Basta po Artiyan na sa mga pahayag ni Grace Ruas kan LTO Naga. Kadaklan sa mga violation na na-record kan LTO duman sa mga nagmamaniho nin anuman na klase nin bihikulo asin motorsiklo nasa indang nadadakop iyo itong day nagagamit din seatbelt alagad kana magkaigwaning kampanya kan OTBT. Nabawasan naman subuot ang mga unregistered vehicle na nadadakop. Pero kana magkaigwanin na bagyo, dakul ang nakapag o day pa nakakapagparehistro kan sa indang mga bihikulo sabiyan kana LTO o yan pahayag ni Grace Ruas kan LTO Naga. Common violation mo niyan is seatbelt. Hindi po mga four-wheel pataas na dapat hindi magamit po ng seatbelt pero pa nalilingaw-lingawan o tinutuyo talagang dahil magkamit. Yan po ang common violation mo niyan. And kumisan, dakul-dakul man pero kang nagkaigwa kitang kaining OTBT ng PNP, medyo po nabawasan ng mga unregistered ta. However, kang nagkaigwa po kitang several typhoons, nagkaigwa po nagkaigwa po baga kita ng OTBT digdi sa Naga, so one time big time sa rebellion. Nakatapos itong maray sa mga dahil nagre-register kasi takot man ma-apprehend na unregistered kasi dakul talaga kahit sunada kukming unregistered. However, Partiyan kan mga pahayag ni Grace Ruas kan LTO Naga City. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta
alas 7 sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata sa Engineering Department. Kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa inyong para barata, si Junel Cuba. Mabalos po kan sa inyong pong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin. Bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.